Lahat po tayo ngayon ay concerned sa sobrang pagtaas ng mga petroleum products katulad ng gasolina, diesel at even yung mga ginagamit natin sa pag-change oil. Kasi alam naman natin na kasunod yan ay tataas din yung mga presyo ng bilihin. Ngayon, kung sako-sako ang pera mo sa bahay o kaya sa bangko ay hindi mo naman talaga problema yan. Pero kung isa ka lang din sa typical na Pilipino na kumuha ng isang hulugan na sasakyan, ngayon ka pa lang magsisimula maghulog, tapos ang sahod mo ay sakto lang na pagkakasyahin. Yang pagtaas ng petroleum products ay pwedeng maging dahilan para hindi ka makaipon ng ipanghuhulog mo next month. At kapag hindi ka nakahulog ngayong buwan na to, kailangan mong doblehin yan sa susunod. Pag hindi mo naman yan na doble, padadalang ka na ng notice ng bangko. Then pag minalas-malas ka at hindi mo na yan nabayaran, malamang na mahatak yang sasakyang pinakamamahal mo. So guys, ito ang ilang real talk na advice kung paano ka makakatipid sa mga gastusin dyan sa sasakyan mo. Kasi sa panahon ngayon, every centavo counts. Ang pinaka-summary na mga sasabihin ko sa inyo ngayon ay bawasan ang pagyayabang. Alam nyo guys, 4 or 5 years ago, nung magsimula akong maging YouTuber, naging topic ko na po ito kung paano ba makakatipid sa gasolina or diesel. At kasama nga po dun sa mga sinabi ko ay yung checkin palagi, yung tire pressure, tanggalin yung mga excess baggage sa loob ng sasakyan, at iba pang mga common na mga tips. Nasa tingin ko naman, alam nyo na sa ngayon. Kaya hindi na yan ang pagkukwentuhan natin. At hindi ko na rin po kayo bebabyhin. Kung gusto nyo talagang makatipid dahil nakasalalay dyan, yung panghuhulog nyo sa sasakyan nyo next month, yung ipangbabayad nyo sa kuryente, sa tubig, sa tuition ng mga anak, at iba pa, kailangan nyo po talagang magbawas ng kayabangan. Ganito kasi yan guys, kung hindi mo naman talaga kailangan gamitin yung kotse, ay hayaan mo na lang munang nasa loob ng garahe. Lalong-lalo na kung malapit lang naman yung pupuntahan mo. Halimbawa, yung nasa loob lang ng subdivision nyo, na pwede mo naman lakarin or bisikletahin, or kung may e-bike ka, e-bike na lang gamitin mo. Ang problema kasi guys, kuminsan, dahil natutuwang i-flex yung sasakyan kahit malapit lang yung pupuntahan, kuminsan nga kahit wala namang pupuntahan, mag-iikot-ikot sa subdivision. Yan po ay unnecessary na paggamit ng fuel. Lalo na kung yung subdivision nyo ay katulad dito sa amin na maraming humps. Kasi ang mangyayari sa inyo yan, a-accelerate kayo, hihinto. Pag may humps, then na-accelerate ulit. Malakas po yun sa gas. And then marami rin po yung gustong mag-flex ng sasakyan na maaga pa lang ay ilalabas na yung bagong biling sasakyan nila. I-start at hahayaang mag-idle. May lakad man yan or wala. Meron po ako naging kapitbahay na ganyan dati. Tapos ang sasabihin sa iyo ay nagwa-warm up. Kung gusto nyo talaga makatipid guys, ay tigilan nyo na yung ganyang trabaho. Kasi sa totoo lang, hindi na po usong mag-warm up ngayon. Lalo na sa mga modern engine. Yung pagwa-warm up, nauso yan nung mga panahon pa ng lolo natin. Nung wala pang electronics ang mga makina. Ginagawa nila yan noon kasi hindi maganda ang andar ng isang sasakyan na dekarburador. Kapag bagong start lang, namamatay-matay at pupugak-pugak. Pero ngayong mga naka-EFI na, yung di gasolina, tapos yung mga diesel engine naman ay naka-CRDI na, hindi na yan kailangan ng matagal na warm up. 30 seconds to 1 minute ay sapat na. Huwag po kayong maniwala dun sa mga sabi-sabi, lalo na dun sa mga older generations na sasabihin sa inyong hindi tatagal ang makina nyo kapag ginagamit nyo yan nang hindi nyo wina-warm up ng 5 minutes or mas matagal pa. Lalo na po dito sa bansa natin na tropical country, saglit lang ay mainit na kagad ang makina. 30 seconds to 1 minute ay pwede nyo na pong i-drive yan. Huwag nyo lang pong i-drive na parang Fast and the Furious agad. Kasi guys, nasasayang lang yung gasolina or diesel nyo sa pagwa-warm up. Ganun din kapag halimbawa ginamit nyo yan tapos nakarating na kayo sa destination nyo, hindi nyo na po kailangang mag-cool down. Kuminsan may mga napapanood ako, mga mekaniko pa nagtip-tip na ganyan daw ang kailangan gawin para tumagal ang makina. Hindi nyo na po kailangan gawin yan, lalo na kung wala namang turbo yung makina nyo. Yung pagko-cool down po kasi, ginagawa lang po yan noong may turbo. At kahit po may turbo yung makina nyo, yan po ay ginagawa lang kung halimbawa malayo yung naging biyahe o kaya naman inargahan nyo ng mabigat yung sasakyan. Pero kung malapit lang ang biyahe at hindi naman kargado, hindi na rin kailangang mag-cool down kahit na may turbo. Marami rin sa mga kababayan natin, kahit hulugan pa yung sasakyan, ay nauunahan ng yabang, gusto mag-modify kagad ng sasakyan. Kung hindi ka pa nakakapag-upgrade ng exhaust mo, ay huwag mo nang pangarapin
Kasi yung stock na setup ng exhaust mo ang pinaka fuel efficient. Once na pakialaman mo yan, malamang na maka-apekto yan sa fuel efficiency ng makina mo. Ngayon, kung nakapag-upgrade ka na, ang tip ko sa iyo ay bawasan yung pagbomba. Pansin ko lang kasi dun sa mga nakapag-upgrade na ng exhaust, mga nagiging bomba star. Nagiging mainit ang paa sa gas pedal. Dami ko pong nakikitang ganyan. Pag start ng sasakyan, magbobomba. Pag umandar na at na-traffic, pag hinto, bobomba uli. Pag umandar yung nasa harapan, bomba uli. Yung mga naka-manual transmission, nagbobomba din in between shifts. Bago ilagay sa primera, bobomba. Tapos tatapak ng clutch, bago mag-shift sa segunda, bomba uli. Nakakatuwa po kasi talagang pakinggan yung tunog ng modified na exhaust. Pero kada bomba nyo dyan, pumapasok po yung gasolina niyan doon sa makina. Wala pong bomba na libre. Mas marami ako nakikita niyan sa mga nakamotor, lalo yung mga nakasetup na yung pipe. Kahit nasa traffic, bomba ng bomba. Sa mahal po ng gasolina ngayon, hindi na practical yan ganyan. Hindi na po usong magyabang ng exhaust. And then guys, kung wala ka pang spoiler, canards, or hood scoop, ay huwag ka na munang magkabit niyan. Kasi lahat po yan ay makakadagdag lang sa bigat ng sasakyan mo at makakadagdag sa drag. Magiging sagabal lang po yan sa aerodynamics na dinisign ng mga engineer para dyan sa sasakyan mo. Alam nyo po kasi ang sasakyan natin, the more na bumibigat yan, the more na nagkukonsumo yan ng fuel. The more na napapakialaman yung aerodynamics niyan, lalo po yan mag-e-effort na paandarin yung sasakyan nyo, lalo na sa mga matutulin na kalsada katulad sa expressways. Ito naman pong next na sasabihin ko ay matagal na pong nire-request sa akin na gawan ko ng topic, yung tungkol sa pagpaparimak. Usong-uso kasi yan dahil tumutulin daw yung sasakyan once na ma-remap. Sa taas po ng presyo ng gasolina at diesel ngayon, huwag nyo nang pangaraping magpa-remap. Tandaan nyo po, wala pong dagdag horsepower na libre. Kung lumalakas man ang makina sa pagpaparimap, yon ay dahil magsasuffer ang fuel efficiency niyan. Hindi naman po kasi lalakas ang makina kung hindi nyo tatambakan yan ng fuel sa loob. Kaya basically ang ginagawa ng remap ay dinadagdagan yung pasok ng gasolina or diesel dun sa loob ng makina. Aanhin mo ng matulin kung wala ka namang ipanguhulog next month. And then guys, iwasan na rin po yung pagpapairal nung tinatawag na fashionably late. Sikat na sikat po dito sa atin yan na tawaging Filipino time. Kasi guys, maraming ganyan ng trabaho na sinasadya talagang maging late, lalo na yung mga pupunta sa events at mga okasyon. Tapos bago ang sasakyan. Sinasadya nilang late na dumating para mas maraming makakakita sa pagdating nila. Mas ma-flex ngayon yung brand new car. Pero alam nyo ba guys, yung pagiging late ay nakakadagdag po yan sa fuel consumption nyo. Dahil karaniwan kapag ikaw ay hindi nag-prepare ng maaga at malilate ka, napapadiin ngayon yung tapak mo sa gas pedal, kamamadali. Mas maaga ka nagpe-prepare, mas maaga kang nakalakad, mas malaki yung chance na hindi ka masabak sa traffic. Kasi guys, kapag naipit ka na sa traffic, yan ang malakas kumonsumo ng gasolina or diesel. Pero sabi ko nga sa inyo kanina guys, kung talatalaksan yung pera nyo, hindi nyo naman kailangan sundin itong mga sinasabi ko. Kung marami kang pera talaga, afford mong magyabang. Pero kung ang sahod mo ay sakto lang na pagkakasyahin para meron kang panghulog dyan sa sasakyang hulugan na kinuha mo, hindi ka dapat mag-guilty kung kinakailangan mong magtipid. Kasi guys, hindi naman natin alam kung hanggang kailan tatagal yung gera sa Iran. Hindi nga natin alam kung mag-i-escalate pa yan. Baka nga maging simula pa yan ng World War III. Yung mga matitipid mo sa ngayon ay magagamit mo sa mga susunod na araw. Ito naman po ay paalala lang, kaya wag nyo po sanang mamasamain. So guys, I hope na na-enjoy nyo itong konting kwentuhan natin. Kung meron po kayong mga gustong idagdag na comments, suggestions, or opinions, ay pwede nyo pong ilagay sa comment section natin sa baba. Huwag nyo lang pong kakalimutang mag-like at saka mag-share. At doon po sa mga motorcycle enthusiast dyan, lalo na yung mga mahihilig sa off-roading tulad ng motocross or enduro, meron po tayong second channel na tinatawag nating MKK. Pwede nyo rin pong i-visit yon para makapagkwentuhan din tayo doon ng tungkol naman sa motorcycles. Muli, ito po si Kuya Mikmik na nagsasabing palagi kang lamang pag marami kang alam. Bye-bye!